Itinutulak ng Washington DC ang paglalagay ng railgun technology na kamakailan lang ay dinevelop ng General Atomic sa Indo-Pacific at ito ay sa Guam. Layunin nito ang isang malawakang depensa sa himpapawid kahit pa ito ay isang dulot ng missile attack. Ibig lang sabihin na hindi basta-basta ang weapon na ito na kahit pa missile ay kaya nitong pabagsakin. Pangalan pa lang ng kumpanyang nagdisenyo, General Atomics, ay talagang matatakot ka na. Ang tanong, kailangan ba to ng Pilipinas? Siyempre, ang Pilipinas po ay bahagi ng Indo-Pacific. Pilipinas din umano ang matatawag na unang tanggulan sakaling mag-umpisa ng gera ang mga Tsino. Ayon sa kumpanyang nagdisenyo ng sandatang ito, ang bilis ng bawat balang lumalabas dito ay umaabot sa Mach 6. Kaya naman mapa-hyper at supersonic missile, mapa-cruise o ballistic missile man yan, ay kayang-kaya nitong pabagsakin. At alam mo bang isa rin ito sa kasangkapang gagamitin para maisakatuparan ang Golden Dome Project ng United States. 6 na taon na rin ang nakararaan mula nang isinagawa ang pagdidevelop sa uri ng sandatang ito. Siguro naman ngayon ay masasabi nating perfect na ito. Ang sandatang ito ay mobility. Ibig sabihin, maaari itong ilagay sa isang behikulo na kagaya ng truck. Advantage ito, madaling ilipat at madali ring i-set up. Pwede rin itong ilagay sa barko o pwede rin pang permanente kagaya ng nasa loob ng base militar. Kung ikaw ang tatanungin, ano sa tingin mo? Kailangan ba talaga natin ng ganitong uri ng sandatang pandepensa para sa seguridad ng ating bansa? Kung ano ang iyong saloobin ay ilagay mo lang sa comment section. Pero teka, magkano kaya ang halaga ng bawat isa nito? Ayon sa AI overview ng Google, wala pa umanong presyo para sa isang unit nito. Pero matatansya natin kung magkano kung sakaling magkaroon. Dahil sa loob ng 15 taon mula nang dinevelop ito ay umabot na ng $500 million ang gastos dito. At kung i-convert mo sa pera ng Pilipinas ay aabot ito sa 29,377,500,000. Isang unit ng teknolohiya pa lang ang pinag-uusapan dito at hindi pa kasama syempre ang mga bala nito. Mahal, pero kung magkagera, huwag naman sana, ay maraming buhay ang maililigtas nito. Kayang-kayang bumili ng Pilipinas nito kahit mga 3 unit lamang. Dahil kumpara sa mga nakurakot ng DPWH ay umabot na ng trilyon ang sinasabing gastos. Naiilang walang pusong tao lang ang nakinabang. Pero mas maganda siguro kung hintayin na lang natin ang magandang pagkakataon habang nasa usapin tayo ng depensa sa pagitan ng Pilipinas at ng United States. Baka mag-deploy sila ng mga ganyang klaseng sandata dito sa ating bansa. Hindi lang 3 o baka
umabot pa ng 10 kung kakailanganin. Sayang, ang mga pera sanang panggastos para dyan ay itulong na lang para sa mahihirap nating kababayan. Kung wala lang sanang banta ng mga Tsino, hindi tayo magkakaganito. Gagastos tayo ng para sa isang depensa para lang sa ating kaligtasan. Kaya naman palagi kong paalala na huwag tayong makakalimot na manalangin sa Diyos sa anumang oras. Ito po ang Avoy Mix Videos. Maraming salamat po.